Bago pa man sumikat ang araw sa San Roque, gising na si Emilio, isang payak na magsasakang pinaglihi sa tiyaga. Sa kaniyang dingding na pawid, nakasabit ang lumang kalendaryo na may markang pula sa bawat petsang nakabenta siya ng palay. Ngunit nitong mga huling buwan ay puro itim na tuldok ang ipinapahid ng panahon. Tagtuyot, peste at singil ng may-ari ng lupa na parang patalim na dumudungaw sa kaniyang leeg. Iniayos niya ang sombrero, hinalikan ang noo ng asawang si Lilia na mahimbing pa at marahang lumabas upang suyuin ang umaga. Tahimik ang bukid maliban sa kaluskos ng mga tuyong dahon at mahinang ungol ng hangin. Sa di kalayuan, nagsasagutan ang mga uwak sa ibabaw ng gulod kung saan matatagpuan ang sinaunang punong balete. Ang sabi ng matatanda, may sariling hininga ang punong iyon. Iwas si Emilio ron sa mga gabi ng kabilugan, ngunit ngayong umaga may kakaiba siyang narinig. Isang paos na awit na tila nagmumula sa malalim na dibdib ng lupa. Hindi yan ihip lang, bulong niya sa sarili habang pinipisil ang taling sinulid na bigay ni Ina Punay, ang matandang naglalako ng yerbas sa palengke. Kapag ang puno ay umaawit, may nilalang na nasasaktan, sabi raw nito noon. Naglakad siya patungo sa gulod, yumuyuko sa bawat tiyab ng damo, nawari tumutugon sa himig. May rumaragasang lamig na dumampi sa kaniyang batok, ngunit hindi takot ang lumitaw, kundi kaba. Iyong kabang may kasamang lungkot na parang alaala ng isang pangakong nakalimutan. Habang papalapit, napansin niyang nag-iiba ang liwanag. Ang sikat ng araw na dumaraan sa mga sanga ng balete ay parang iniipit sa mga hibla ng ginto. Sa ilalim ng puno, may umaalulong na anino, humihingal at nagkakalas-kalas ang paghinga na tila nilalagnat. At nakita niya ito, isang tikbalang na ang balahibo'y kumikinang na parang sinapawan ng hamog na gintong pulbos. Malalaki ang mata, ngunit hindi marahas ang sulyap, may kirot. Ang leeg nito'y nakapulupot sa tanikalang yari sa mga baging na kumikislap sa madilim na berde, at ang bawat singasing ay may kasunod na kidlat ng hapdi, sapagkat ang baging ay masungit at may mga tinik na tila ngipin ng ahas. Sa ngalan ng liwanag, tulungan mo ako. Kung sa bagay ay hindi malinaw kung boses iyon ng nilalang o ng hangin, ngunit malinaw ang salita sa tainga ni Emilio. Ako ang bantay ng tubig at hangin sa pook na ito, at ang punong ito ang aking pugad. May kamay na sakim ang nagkadena sa akin. Nalaglag ang sombrero ni Emilio at napaatras siya ng isang hakbang. Mula pagkabata, narinig na niya ang mga salaysay tungkol sa tikbalang na nanghihikayat ng pagkaligaw sa mga manguuling at mga ngahoy. Ngunit iba ang nilalang sa kaniyang harap. Hindi mata ng mandaraya ang nasa tikbalang, kundi mata ng isang nilalang na ginapos upang pigilin ang ikot ng awa sa mundong tila padilim. Bakit ka nakatali? Tanong ni Emilio, pilit pinatatatag ang boses. Upang matuyo ang ugat ng ilog at magmakaawa sa tubig ang tao, tugon ng tinig. Dumating kagabi si Don Severino, may dalang albularyong mambabarang na si Mang Igme. Ikinadena nila ako sa puno ng alaala. Ito ang huling punong may kakayahang magtahi ng sugat ng lupa. Kapag natapos ang 3 gabi ng pagkakakadena, mamamatay ang mga ugat. Guguho ang lilim ng mga palayan mo. Pumintig ang panga ni Emilio. Kilala niya si Don Severino, ang mayamang hasyendero na unti-unting sinusuyod ang baryo, binibili ang lupang hindi na kayang tubusin ng mga magsasaka. At si Mang Igme, ang albularyong may reputasyon sa lihim na lason sa pamumuhay ng mahihirap. Bakit mo ako tinatawag? Muling usisa ni Emilio. Hindi ako bayani. Isa lang akong magsasaka na hirap makabayad ng utang. Dahil ang puso mo'y hindi tinablan ng takot sa hirap, tugon ng tikbalang. At dahil pinili mong lumapit sa awit ng puno, hindi sa tugtog ng takot.
Napatingala si Emilio sa balete. Ang mga ugat nitong nakalawit ay parang mga daliring gustong humagod sa hangin. Sa bawat huni ng hangin, may marahang kaluskos ang mga dahon na parang nag-uusap ang panahon at mga alaala ng ninuno. Nais niyang kumilos, ngunit paano? Ang baging na tanikal ay kumikislap at dumudugo ang gilid ng balat ng tikbalang. May paraan, sabi ng tikbalang, na ngayoy tila nagiging pino ang boses. 3 buhol ang iginapos nila. Buhol ng takot, buhol ng gutom, buhol ng paglimot. Kailangang gupitin ang 3 bagay. Patak ng pawis na inalay sa pighati ng bukid, butil ng palay na itinanim nang walang pag-asa ngunit lumusong sa ulan, at huling piraso ng asin mula sa mesa ng pamilyang hindi sumuko. Napatingin si Emilio sa mga kamay niyang palaging tuyong-tuyo sa ulan ng araw. Ang pawis at palay, mayroon ako, pero ang asin. Nasa isip niya ang nakasarang garapon ng asin sa kanilang kusina. Laging tinatakpan ni Lilia upang hindi lumasa ang hangin ng dagat sa kanilang ulam na saluyot at tuyo. Huling piraso iyon, pinagkakasya sa linggo. Sumagi sa dibdib niya ang bigat. Kung ibibigay niya ang asin sa mahiwagang buhol, paano sila kakain mamayang gabi? Kapag hindi mo ako napalaya sa loob ng isang pag-inog ng araw, dadalaw ang 2 gabi ng pagkakakadena, nagmamadaling dagdag ng tikbalang. At bawat gabi ay katumbas ng isang banlik na matutuyo, isang inang luluhod sa harap ng bintana ng kawalan. Humigpit ang pagkakahawak ni Emilio sa hawak niyang gulok. Hindi ito panggupit ng baging na tulad niyon, ngunit iyon lang ang mayroon siya. Maghihintay ka, sabi niya, tumindig. Babalik ako. Babalik ka, ulit ng tikbalang, at sa kaniyang ulirat ay may bahagyang ningning na parang umuusok na sinag sa dapit hapon. Bumaba si Emilio mula sa gulod. Halos takbuhin ang makitid na daan pabalik sa kanilang kubo. Sa pinto, sinalubong siya ni Lilia na may dalang palanggana ng binabad na bigas. Saan ka galing? May naririnig akong masamang balita. May tauhan daw si Don Severino na umiikot. May kailangan akong gawin, sagot niya. Hinahabol ang hininga. Kailangan ko ang asin. Napakunot ang noo ni Lilia. Huling garapon na natin iyon, Emilio. Baka wala tayong may pangasim sa nilugaw. Napatingin siya sa asawa at sa saglit na iyon nakita niya ang maputlang nanganganinag na mukha ni Lilia, ang mga daliri nitong may kapirasong galos sa paglilinis ng palay, ang mata nitong may butil ng pagod ngunit hindi nawawala ng sabaw ng pag-asa. May nilalang na nangangailangan at kung hindi ko tutulungan, mamamatay ang ugat ng bukid natin, mawawala ang tubig. Tahimik na tinitigan siya ni Lilia. Sa pagitan ng kanilang mga titig, bumigat ang hangin, hindi dahil sa galit, kundi sa timbang ng pagpili. Sa huli, tumalikod si Lilia, kinuha ang garapon na may nakasulat na asin, huwag uubosin, at iniabot sa kanya. Kung ito ang magliligtas sa tubig na tutulong sa mga palay natin, dyan na yan. Pero manunumpa ka sa akin, Emilio. Uuwi ka bago lumubog ang araw. Manunumpa ako, sagot niya. At mabilis na niyakap si Lilia bago sumugod palabas, dala ang gulok, ilang tangkay ng palay na kanilang itinago bilang binhi, at ang garapon ng asin na kumikintab sa liwanag. Sa daan, nasalubong niya ang 2 tauhan ni Don Severino, sina Cardo at Monching, parehong may dalang pamalo. Saan ka pupunta, paring Emilio? May dinukot pa si Cardo na upos ng sigarilyo, ngumisi. Bawal nang umikot sa gulod. Ari-arian na yon ng Don. Maghihila lang ako ng patubig, sagot ni Emilio, pinipigil ang panginginig ng boses. Sa baba lang, sa sapa. Tandaan mo, sabat ni Monching, kapag may nakita kaming pumunta sa punong balete, ipaalam namin kay Don Severino. May masamang espiritu doon. Baka sumanib sa iyo. Hindi ako alipin ng takot, tugon ni Emilio. Halos pabulong,
Saka tumuloy sa masukal na landas, iniwan ang dalawang anino ng pagmamatyag. Pag-akyat niya sa gulod, mas malinaw na ang pag-awit ng puno, ngunit may bahid na ito ng paghingal, parang hinahabol ng oras. Nakatitig ang malagintong tikbalang at sa kaniyang mga mata ay may salamin ng pag-asa at pag-aalinlangan. "Nadala mo ba?" tanong ng tinig. "Ito ang pawis," sabi ni Emilio. Pinahid ang noo, hinayaang tumulo sa talim ng gulok ang patak. "Ito ang palay." At inilabas niya ang dalawang butil. Totoo, buo, hindi galing sa yaman, kundi sa luha ng paghihintay. At ito, ang asin. Tila huminga ang baging na tanikala, napakagat sa sariling tinik at kumislot. "Simulan mo sa buhol ng takot," utos ng tikbalang. "Makikita mo ito sa ugat na may aninong itim kahit sa liwanag." Lumuhod si Emilio at pinagmasdan ng baging. May 3 buhol sa iba't ibang bahagi. Ang isa ay may pawis ng dagim. Madilim, malamig, nanginginig. Ang ikalawa ay tuyot at nangingitim na parang kinain ng gutom. Ang ikatlo ay maputla, halos wala ang kulay. Diyan siguro nakatira ang paglimot. Binalutan niya ng patak ng pawis ang unang buhol. Ang gulok ay kumislap sa sinag at sa marahang pag-igkas ay parang musika ang pagkat ng hibla. Ting! Umuga ang puno at ang tikbalang ay nakahinga ng mas maluwag, ngunit nanatiling tanikalang mahigpit ang iba pa. Ngayon ang gutom, wika ng tikbalang, medyo masigla. Ilapat mo ang butil ng palay at huwag mag-atubili. Nanginginig ang kamay ni Emilio. Inilapat niya ang unang butil sa tuyo at marupok na buhol. Sa saglit, tumimo ang butil sa hibla at parang sumipsip ng hangin at alaala. Kung saan may binhi, may pag-asa, bulong niya at maraang hiniwa ang buhol. Pumutok ang pigtal na hibla, naghamog ang paligid at tila nagbalik ng konting sigla ang damo sa paanan ng puno. 2 na. Natitira ang paglimot, sambit ng tikbalang at bumigat ang himig ng hangin. Diyan sila nagtatago sa kawalan ng alaala. Kinuha ni Emilio ang garapon ng asin. Sa kaniyang palad, kumikislap ang maliliit na butil na parang tala sa gabi. "Kung ibubuhos ko ito, baka wala na kaming panimpla mamaya." Narinig niyang muli ang tinig ni Lilia sa kaniyang dibdib. Ngunit agad din niyang narinig ang ibang tinig. Ang lagaslas ng ilog noon, ang ngiting maluwag ni Lilia sa ilalim ng ulan, ang halakhak ng kanilang magiging anak na matagal na nilang inaasam, ngunit pinipigilang isipin dahil sa hirap ng buhay. Ano ang lasa ng buhay kung wala ng tubig sa bukid? Ano ang saysay ng asin kung ang bigas ay hindi tutubo? Dahan-dahan niyang ibinuhos ang isang dakok ng asin sa buhol na maputla. Sa unang patak, parang nagising ang baging. Sa ikalawa, kumirot at umindak. Sa ikatlo, parang may umiyak. Hindi ang tikbalang, hindi ang puno, kundi ang mismong alaala ng lupang nakalimot. "Tandaan mo kami," bulong ng hangin. Huminga ng malalim si Emilio at hinataw ang buhol. Pumunit ang hibla sa isang matinis ngunit malamyos na sigaw. At sa biglang sandali, bumuhos ang liwanag mula sa mga sanga. Ang balete ay tila kumaway at ang tikbalang ay bahagyang nakabangon, ngunit may iisang kawing pa ring nakakapit sa paligid ng kaniyang puso. Isang manipis na hibla na halos di makita, ngunit mahigpit. "Akala ko tapos na," usal ni Emilio, hawak-hawak ang gulok. "May lihim na buhol ang mga sakim," sagot ng tikbalang, muling napangiwi. Buhol ng kasinungalingan. Hindi iyon bahagi ng 3, ngunit iginapos nilang palihim upang kahit matupad mo ang tadhanang 3, nakatali pa rin ako. Kailangan nito ng apoy, hindi apoy ng kahoy, kundi apoy ng paninindigan. Tahimik si Emilio. Naririnig niya mula sa paanan ng gulod ang mga yabag, ang pagpitik ng latigo, ang tinig na kilala niya,
Si Don Severino. Siguruhin ninyong walang nakakalapit sa punong iyan, sigaw nito sa mga tauhan. Mamayang gabi, tatapusin natin iyan. Mawawala ang ugat ng tubig at tayo ang magdidikta ng patubig sa baryo. Nagpalinga si Emilio, kumirot ang batok niya sa biglang bigat ng oras. Paano ko sisindihan buhol na iyan? Tanong niya, mabilis. Pinipigilang pumasok ang takot sa kaniyang tuhod. Sa isang salita na totoo, sa harap ng panganib, tugon ng tikbalang. Ang paninindigan ay apoy na hindi natatakot sa ulan, liwanag na hindi sinisindihan ng lampara. Sabihin mo ang totoo, kahit marinig ng hari ng kasinungalingan. Nagtaasan ang mga damo, tila yumuko ang hangin sa isang pangako na malapit ng mamutawi. Naririnig na ni Emilio ang papakitid na pagitan ng paghihintay at pagkatuklas. Papalapit sina Don Severino, may mga ilaw na parol, may mga pamalo at kutsilyo. Sa di kalayuan, may kaluskos din ng mga kapitbahay na hindi matapang. Mga matang nanonood, mga bibig na takot magsalita. Tinapik ni Emilio ang dibdib niya, pinagmasdan ang liwanag sa mga mata ng tikbalang. Kung ganon, hayaan mong ako ang maging apoy, bulong niya. Inangat niya ang ulo, tumindig sa harap ng puno at sinalubong ang unti-unting paglitaw ni na Don Severino at mga tauhan nito sa anino ng umagang nagsisimula palang maging araw. Anong ginagawa mo riyan, Emilio? Usal ni Don Severino, malamig ang titig at magaan ang ngisi. Iyan ay lupang pribado at iyan ay punong may lasong sumpa. Layas. Hinugot ni Emilio ang boses na hindi naligaw. Ang boses na hindi para sa pakikipagtalo, kundi para sa pagkilala sa totoo. Ang punong ito ay hindi sumpa. Ito ang alaala ng barangay. At ang nilalang na iginapos mo, bantay ng tubig na bumubuhay sa palay naming lahat. Hindi ako aalis. Umikot ang hangin. Ang mga dahon ng balete ay pumalakpak na parang mga palad na nagigising. Kumislap ang manipis na buhol sa dibdib ng tikbalang, parang hibla ng usok na nahuli sa sinag. Ayan, bulong ng tikbalang. Umaalab. Walang bantay-bantay dito, singhal ni Don Severino, kumaway sa mga tauhan. Hulihin ang lalaking iyan. Turuan kung sino ang tunay na may-ari. Tumapak si Emilio pasulong, hindi na nakatagong takot, kundi malinaw na paninindigan. Walang tunay na pagmamay-ari ang sino mang sumisira sa ugat ng buhay, sabi niya, marin ngunit payapa. Ang tubig at hangin, hindi pag-aari, hinahiram ng lahat. Sa mismong sandaling iyon, parang may nagliyab na walang usok. Ang manipis na hibla sa dibdib ng tikbalang ay nagningas na parang sinag mula sa loob. Pumutok iyon sa isang malambing na pagsabog at ang tanikala ay tuluyang nalaglag. Umuga ang lupa, hindi sa lindol kundi sa paghinga ng punong matagal na pinigilan. Nakatindig ang tikbalang, malaya ngunit sugatan. Ang balahibo nitong ginto ay tila sinapawan ng alikabok ng umaga at sa bawat hakbang ay may kundiman ng pasasalamat. Yumuko dito kay Emilio at sa isang idlap, ang mata nito ay naging mata ng kaibigang may pangako. Ngunit hindi pa nagtatapos ang umaga. Ang mga tauhan ni Don Severino ay papalapit, nagbabantang titig at mabibigat na kamay. Sa malayo, nakasilip ang ilang kapitbahay, si Aling Tonang na nagbubunot ng damo, si Cardo na mangingisda, at ang batang si Lito na nakahalukip-kip, hindi alam kung tatakbo o titingin. Umigting ang pagitan ng takot at paninindigan, at ang balete ay muling umawit. Ngayon ay awit ng pagtindig. Tumingin ang tikbalang kay Emilio. Hindi ko kayang lumipad sa liwanag kung hindi rin malayang umaawit ang lupa, wika nito. Ihahati ko sa iyo ang isang handog, ang butil ng alaala. Kapag itinanim mo ito, babalik ang tubig sa patubig at ang palay ay uugoy kahit sa hangin ng tagtuyot. Ngunit kapalit nito,
kailangan mong harapin ang 3 pagsubok: pangangalaga sa ugat, paglaya sa kapitbahay, at pagbawi sa dangal ng lupa. Tinanggap ni Emilio ang maliit na butil na kumikislap sa kaniyang palad. Hindi tulad ng palay, mas mabigat ito sa pakiramdam, parang buo ang larawan ng mga nakaraang ulan sa isang pirasong liwanag. Tanggap ko, anya, at tumingala sa papalapit na panganib. Nakahawak na sa pamalo sina Cardo at Monching. "Nasaan ang lakas mo ngayon?" singhal ni Monching. "Isang magsasaka laban sa amin?" "Hindi siya nag-iisa," sagot ng tikbalang, tumindig sa tabi ni Emilio, at ang aninong ginto nito'y humaplos sa mga ugat ng lupa. At bago pa man sumiklab ang unang hakbang ng marahas na umaga, napansin ni Emilio ang pagkatigil ng hangin. Isang hudyat ng mas malaking kwento na magsisimula pa lamang. Ang unang kabanata ng kaniyang buhay na hindi lang tungkol sa palay, kundi sa pag-ibig sa lupa at sa liwanag na di nabibili. Sa dulo ng gulod, sumikat ang araw. Hindi marahas, kundi buong liwanag. At ang awit ng puno, na dati paos at ubo, ngayon ay buo at matatag, habang ang baryo ay nakamasid, handang pumili kung sino ang pakikinggan, ang boses ng kasinungalingan o ang kantang galing sa ugat. At doon huminto ang umaga para huminga, sapagkat ang mga susunod na sandali ay isa ng panatang huhulma sa 10 kabanata ng laban at pag-asa. Hindi pa man lubos na natatapos ang huni ng balete, muling narinig ni Emilio ang mga yabag ni na Don Severino at ng kaniyang mga tauhan. Tumindig siya, mahigpit pa ring hawak ang butil ng alaala na ibinigay ng malagintong tikbalang. Ang maliit na butil ay kumikislap sa kaniyang palad, tila may sariling pintig, parang pusong nag-aalab ng liwanag sa gitna ng panganib. "Emilio," sigaw ni Don Severino, "hindi mo ba naririnig ang utos ko? Layas ka riyan at bitawan mo ang punong yan. Kung ayaw mong makulong, ngayon pa lang ay umalis ka." Ngunit sa halip na tumakbo, tumindig si Emilio, hinaharap ang mga tauhan. "Hindi ko pwedeng iwan ang punong ito, Don Severino," mahinahon niyang sagot. "Ang puno't tubig na pinagmumula ng ating kabuhayan ay hindi ninyo pwedeng ikadena. Hindi ito lupaing pagmamay-ari ng sino man. Ito'y buhay ng buong baryo." Natawa si Don Severino, malalim at malamig. "Lupa? Buhay? Ha? Ako ang may titulo. Ako ang may kapangyarihan. Wala kang karapatang sumuway sa batas ng taong may pera." Ngumisi si Mang Igme, ang albularyong mambabarang na palaging anino ng Don. "Kung ayaw mong makinig sa utos, Emilio, baka gusto mong matikman ang sumpa ng mga nilalang na pinakawalan mo. Ang punong iyan ay pinagtataguan ng mga espiritong magpapahamak sa inyo." Ngunit bago pa makalapit ang mga tauhan, biglang lumakas ang hangin. Umuga ang balete at ang liwanag na galing sa katawan ng tikbalang ay kumalat, parang gintong alon. Tinamaan nito ang mga pamalo na biglang nagliyab at natunaw sa lupa. Napatigil ang lahat. "Umalis na kayo," mahinahong wika ng tikbalang, ngunit ang boses nito'y umalingaw-ngaw sa buong gulod. Ang sino mang may kasakiman sa puso ay hindi makalalapit sa punong pinahiran ng alaala. Napasigaw si Don Severino. "Babalikan kita, Emilio. Hindi mo alam kung sino ang kalaban mo." At sa isang kumpas ng kamay, iniwan niya ang lugar kasama ang kaniyang mga tauhan. Naglalagablab ang mga mata sa galit. Pag-alis nila, humupa ang hangin. Lumapit si Emilio sa tikbalang, na ngayoy malaya ngunit mahina pa rin. "Salamat," sabi niya. "Ngunit paano na tayo ngayon?" "Babalik sila." Ngumiti ang tikbalang, at sa unang pagkakataon ay nakita ni Emilio ang kakaibang ningning sa mga mata nito. Hindi na liwanag ng takot kundi ng pag-asa. "Kailangang itanim mo ang butil ng alaala bago lumubog ang araw. Sa ilalim ng ugat ng punong ito, doon mo ito ibaon. Kapag ito'y tumubo, babalik ang daloy ng tubig sa buong baryo
at muling mabubuhay ang mga palay. Lumuhod si Emilio, binungkal ang lupa gamit ang kamay. Mainit-init pa ang lupa, ngunit tila humihinga. Dahan-dahan niyang inihulog ang butil sa ilalim ng ugat ng balete. Sa sandaling tumama ito sa lupa, biglang sumiklab ang gintong liwanag at ang mga ugat ng puno ay tila nagising. Diyos ko, bulong ni Emilio. Parang tumitibok ang lupa. Ang butil ng alaala ay hindi ordinaryong binhi, paliwanag ng tikbalang. Buto ito ng katotohanang matagal nang nakalimutan ng mga tao. Ang ugnayan ng tao, lupa at kalikasan. Kapag tumubo ito, magbabalik ang balanse. Ngunit may 3 pagsubok kang haharapin. Emilio. Napatingala si Emilio. 3 pagsubok? Una, sabi ng tikbalang. Ang pagsubok ng ugat. Kung paano mo mapoprotektahan ang butil laban sa mga kamay ng kasakiman. Pangalawa, ang pagsubok ng tubig. Ang paninindigan mo kapag dumating ang tukso ng yaman kapalit ng lupa. At panghuli, ang pagsubok ng liwanag. Kapag dumating ang oras na kailangan mong pumili kung sino ang ililigtas, ang sarili mo o ang buong baryo. Tahimik si Emilio. Naririnig niya sa loob ng isip ang dagundong ng sariling takot. Ngunit naalala niya ang mukha ni Lilia at ang ngiti nito tuwing sila'y magkasabay mag-ani sa ulan. Kung ito ang tadhanang ibinigay sa akin, sabi niya, tatanggapin ko. Nang gabing iyon, bumalik si Emilio sa kanilang kubo, pagod ngunit puno ng pag-asa. Si Lilia ay nag-aabang sa pinto, may hawak na lamparang kumikislap. Akala ko hindi ka na babalik, sabi nito, may halong kaba at luha. Bumalik ako, tugon ni Emilio, at may panibagong simula. Ikinuwento niya ang lahat, ang punong umaawit, ang malagintong tikbalang, at ang butil ng alaala. Tahimik lamang si Lilia habang nakikinig. Ngunit sa bawat salita ng asawa, nararamdaman niyang nagiging totoo ang mga himala sa loob ng kanilang puso. Kung ganon, sabi ni Lilia, bantayan natin ang butil na iyan kahit anong mangyari. Lumipas ang 3 araw at unti-unting nag-iba ang hangin sa baryo. Ang mga ilog na tuyo ay nagsimulang umagos muli at ang mga palay ni Emilio ay unti-unting tumubo ng masigla. Ngunit kasabay nito, kumalat din ang balitang ang puno sa gulod ay may gintong nilalang at panggagaway na ginamit ni Emilio para yumaman. Si Don Severino, sa kabilang dako, ay nag-utos kay Mang Igme na gumamit ng itim na dasal upang patayin ang ugat ng puno at mabulok ang butil bago ito tuluyang mamulaklak. Kung hindi natin mauubos ang ugat, tayo ang mauubos, wika ng Don. Ihanda ang ritual sa 7th gabi. At sa panahong iyon, habang natutulog si Emilio at si Lilia, sa ilalim ng lupa ay nagsisimulang gumalaw ang mga ugat ng kasamaan, mga aninong gustong lamunin ang liwanag ng butil ng alaala. Ngunit sa ibabaw ng lupa, sa bawat tibok ng hangin, ang tikbalang ay nagbabantay mula sa lilim ng buwan. Tahimik ngunit handang ipaglaban ang kaibigan niyang magsasaka. At sa pagdampi ng unang hamog ng umaga, nagsimula na ang unang pagsubok, ang pagsubok ng ugat. Makalipas ang ilang araw mula nang itanim ni Emilio ang butil ng alaala sa ilalim ng punong balete, nagsimulang magbago ang anyo ng kanilang baryo. Ang dating tuyong mga palayan ay unti-unting nagkakaroon ng buhay. Muling umagos ang tubig sa patubig at ang mga punla ay nagsimulang sumibol na parang ginising ng isang mahiwagang awit. Ang mga tao sa baryo ay nagulat ngunit ang ilan ay may pagdududa. Hindi kaya pangkukulam ang dahilan ng biglang pagyabong ng bukid ni Emilio? Bulong ni Aling Pepang sa kaniyang kapitbahay. Baka may pinakawalan siyang espiritu sa punong iyon sa gulod. Sagot naman ni Mang Tano. Mula nang sumiklab ang liwanag doon, parang may kakaibang lamig sa hangin.
Ngunit para sa mag-asawang Emilio at Lilia, iyon ay biyayang sagot sa kanilang dasal. Araw-araw binibisita nila ang punong balete. Doon madalas nilang marinig ang mga ugat na humuhuni, parang may sariling musika. Sa ilalim ng lupa, marahang tumitibok ang butil ng alaala, kumikislap ng gintong liwanag sa bawat patak ng hamog. Isang gabi, habang natutulog ang mag-asawa, biglang kumulog ng walang ulan. Nang sumilip si Emilio sa bintana, nakita niyang tila may itim na usok na gumagapang mula sa paanan ng gulod papunta sa kanilang palayan. Ang hangin ay mabigat, parang may lason. Agad niyang kinuha ang lampara at tinungo ang labas. Sa malayo, nakita niya si Mang Igme, nakaputing damit at may dalang palayok na umuusok. Nakapalibot sa kaniya ang 4 na tauhan ni Don Severino, may hawak na mga itim na pamalo. Nang makita siya ni Mang Igme, ngumisi ito. "Magandang gabi, Emilio," anya. "Narinig kong lumalago na ang iyong palay. Sayang, hindi na iyan tatagal." "Anong ibig mong sabihin?" sigaw ni Emilio. "Ang lupa na nagbibigay ng sobra ay dapat kurutin pabalik," sagot ng mambabarang. "Iyon ang utos ng iyong Don." Pagkasabi nito, ibinuhos ni Mang Igme ang laman ng palayok sa lupa. Itim na langis na agad nagmistulang buhay, gumagapang at umuungol. Sa sandaling iyon, dumilim ang paligid. Ang hangin ay nagkaroon ng amoy ng bulok na laman at ang mga dahon ng palay ay nagsimulang kumulubot. Naramdaman ni Emilio ang dagundong ng lupa. Parang may nilalang na gumigising sa ilalim nito. "Hindi mo pwedeng sirain ang binhing iyon," sigaw niya, sabay takbo papunta sa gulod. Ngunit bago siya makarating, may tumigil sa kanya. Isang malaking nilalang na galing sa liwanag. Ang malagintong tikbalang ay lumitaw. Mas maliwanag kaysa dati, ngunit may bakas ng pagod sa mga mata. "Emilio?" sabi nito. Dumating na ang unang pagsubok. Ang ugat ng kasamaan ay gustong lamunin ang butil ng alaala. Kailangan mong pumili. Tatakbo ka ba sa takot? O haharapin mo ito ng walang sandata kundi ang katotohanan ng iyong puso? Bago pa man makasagot si Emilio, umangat ang lupa. Mula sa ilalim ng balete, may sumirit na makapal na usok at nagkatawang anino, isang dambuhalang nilalang na yari sa putik, mga ugat at mga bulok na dahon. Ito ang halimaw ng ugat, nilalang ng sumpa na nilikha ni Mang Igme upang kainin ang liwanag ng butil. Sa bawat hakbang nito, nanginginig ang lupa. Ang mga ugat ng palay ay nabubunot at ang hangin ay nagiging mapait. Lumapit si Emilio, dala lamang ang kaniyang gulok na kalawangin. "Hindi ako susuko," sigaw niya. "Ang punong ito ay buhay ng aming baryo. Hindi mo kaya ang kapangyarihan ng lupa na nilason ng kasinungalingan." Sigaw ni Mang Igme, tumatawa. Ngunit bago tuluyang makalapit ang halimaw, lumapit ang tikbalang kay Emilio. "Ang gulok mo ay walang silbi laban sa kasamaan," sabi nito. "Ngunit ang liwanag ng loob mo ay sandata ng mga tunay na anak ng lupa. Hawakan mo ito." Inilapat ng tikbalang ang kamay sa dibdib ni Emilio at biglang nagliwanag ang kaniyang katawan. Ang gulok sa kaniyang kamay ay nagbagong anyo, naging gulok na ginto. May ukit ng mga lumang baybayin na kumikislap sa dilim. "Emilio," bulong ng tikbalang, "putulin mo ang ugat ng kasamaan, ngunit huwag mong patayin ang lupa. Ang kasamaan ay parang damo. Hindi pwedeng tanggalin kung hindi mo rin uunawain na ang ugat nito." Sumugod si Emilio, ang gintong gulok ay nagliliyab sa bawat hiwa. Sa unang hampas, naghiwa ang halimaw at sumirit ang itim na usok, ngunit mabilis itong bumalik. Ang bawat saksak ay parang binabalikan ng anino. Hanggang sa maisip ni Emilio ang aral ng tikbalang, huwag patayin ang lupa. Kaya sa halip na tuluyang hiwain,
Sinubukan niyang hugutin ang mga ugat ng halimaw, isa-isa, at ibinaon muli sa lupa. Sa bawat ibinabalik niyang ugat, may sinag na lumalabas mula sa butil ng alaala sa ilalim ng puno. Ang tikbalang ay umawit, isang awit na parang panalangin sa hangin. Ang himig nito'y tumama sa lupa at ang mga ugat na itim ay nagsimulang mamuti, parang nilinis ng ulan. Nang matapos ang awit, huminto ang halimaw. Unti-unti itong naglaho at ang lupa ay muling huminga. Napaluhod si Emilio, pagod at nanginginig. "Tapos na ba?" tanong niya. "Hindi pa," sagot ng tikbalang. "Napatunayan mong kayang mong harapin ang ugat ng takot, ngunit tandaan mo, ang kasamaan ay hindi agad namamatay. Naghihintay lamang ito ng bagong dilim." Sa malayo, narinig nila ang tawa ni Mang Igme na papalayong naglalakad. "Hindi pa tapos ang laro, Emilio," sigaw nito. "Ang ugat ay buhay at sa tubig ito muling isisilang." Kinabukasan, natuklasan ni Emilio na muling dumaloy ang tubig sa kanilang patubig. Ngunit napansin niyang ang tikbalang ay tila nanghihina. "Bakit parang lumiit ang liwanag mo?" tanong niya. "Sa bawat pagsubok na iyong nalalampasan, Emilio," sagot ng tikbalang, "isang bahagi ng aking kapangyarihan ang napupunta sa iyo. Iyan ang kapalit ng pagtitiwala ng kalikasan sa puso ng tao." Ngumiti si Emilio. "Kung ganon, hindi mo kailangang mag-isa. Hanggat may mga magsasakang tulad ko, may magbabantay sa lupa." Tumingala ang tikbalang at sa unang pagkakataon, nakita ni Emilio na ito ay lumuluha ng gintong patak. "Hindi ako umiiyak sa lungkot, kaibigan," sabi nito. "Ito ay luha ng pag-asa. Sapagkat alam kong sa puso mong marangal, muling isisilang ang liwanag ng lupa. At sa pag-ikot ng araw, habang ang hangin ay muling bumabalik sa lambing, isang mahiwagang bulaklak ang tumubo sa tabi ng ugat ng punong balete. Gintong dilaw, kumikislap sa ilalim ng araw. Senyal ito na nalampasan na ni Emilio ang unang pagsubok, ang pagsubok ng ugat. Muling sumikat ang araw sa baryo ng San Roque at kasabay ng unang sinag ay ang liwanag ng pag-asa sa puso ni Emilio. Ang tubig sa patubig ay ngayon umaagos ng malaya, malamig at malinaw, tumatagos sa bawat ugat ng palay. Ang buong baryo ay namangha. "Hindi ako makapaniwala," sabi ni Aling Pepang habang hinahaplos ang mga palay sa kaniyang taniman. "Parang ginising ng milagro ang mga pananim natin." Ngunit sa gitna ng tuwa, may ilan pa ring nagdududa. "Milagro ba talaga?" bulong ni Mang Tano. "O may masamang kabayaran iyan?" Hindi na alintana ni Emilio ang mga bulong. Ang mahalaga sa kanya ay ang pagbabalik ng buhay sa lupa. Tuwing hapon, bumibisita siya sa punong balete kasama si Lilia. Doon nila naririnig ang mahinang awit ng mga ugat at ang banayad na tawa ng malagintong tikbalang na ngayon ay nakaupo sa lilim, nakamasid sa malayo. "Emilio," wika ng tikbalang, "natapos mo ang unang pagsubok. Ngunit ngayon ay paparating na ang pangalawa, ang pagsubok ng tubig. Sa tubig, nasusubok ang katapatan ng puso, sapagkat ang tubig ay biyaya at tukso sa parehong anyo." Sa kabilang dako ng baryo, si Don Severino ay hindi pa rin natitinag sa galit. "Hindi ako papayag na ang isang tulad ni Emilio ay maging bayani ng mga tao," sigaw niya sa kaniyang tauhan. "Kung sa lupa ay natalo tayo, sa tubig tayo babawi." Tinawag niya si Mang Igme. "Gamitin mo ang dasal ng anino. Patuyuin mo ang ilog, ngunit huwag mong ipakita na tayo ang may kagagawan. Gamitin mo ang pangalan ni Emilio. Ngumisi ang albularyo. Maiintindihan ko, Don. Kapag natuyo ang tubig, ang mga tao mismo ang lalaban sa kanya. At ng gabing iyon,
Sa ilalim ng dilim, isinagawa ni Mang Igme ang itim na ritual. Inihulog niya sa ilog ang 3 patak ng dugo ng paniki at binigkas ang sumpa. Tubig ng lupa sa kasinungalingan lumayo, sa puso ng may malinis na hangarin, humina ka. Biglang dumilim ang langit, ang mga isda ay naglutangan at ang tubig ay nagsimulang umatras, parang tinatanggalan ng hininga. Kinabukasan, nagulat ang mga taga-baryo. Ang ilog na dati umaapaw ay biglang natuyo. Ang patubig ni Emilio ay unti-unting natigil at ang mga palay na bago pa lamang tumubo ay nagsimulang matuyuan. Si Emilio ang dahilan, sigaw ng isa. Ginamit niya ang engkanto para sa sarili niyang bukid, ngayon tayo ang pinaparusahan. Baka niloko lang tayo niyan, dagdag ng iba. Tingnan ninyo, sa kanya lang may tubig kahapon. Nasaktan si Emilio sa mga salitang iyon, ngunit hindi siya sumagot. Alam niyang may nangyayaring mas malalim. Kaya agad siyang nagtungo sa gulod upang humingi ng tulong sa tikbalang. Pagdating niya roon, nakita niyang ang punong balete ay nananahimik at ang tikbalang ay nakaluhod sa tabi ng ugat, halatang nanghihina. Emilio, mahinang sabi nito, may kamay ng kasamaan sa tubig. Ang sumpa ay mula sa dugo at kasinungalingan. Kailangan mong hanap ng pinagmulan bago tuluyang mamatay ang ilog. Ano ang dapat kong gawin? Tanong ni Emilio. Bumaba ka sa ilalim ng ilog. Hanapin mo ang bato ng daloy, ang puso ng tubig. Doon nakatali ang sumpa. Gabi na nang magtungo si Emilio sa natuyong ilog. Bitbit ang lampara at ang gintong gulok, sinimulan niyang hukayin ang gitna ng ilog. Habang palalim ng palalim, naririnig niya ang mga tinig ng tubig, mga himig ng kalikasan na umiiyak. Bakit mo kami pinatuyo, anak ng lupa? Bulong ng tinig. Hindi mo kami nilapitan. Hindi ko kayo nilimot, sagot ni Emilio. May humadlang sa inyo, isang sumpa. Biglang umangat ang malamig na hangin at mula sa ilalim ng putik ay lumitaw ang isang bato na kumikislap sa asul na liwanag, ang bato ng daloy. Ngunit sa paligid nito ay nakabalot ang mga itim na ugat, parang mga palikpik ng anino, sumisipsip ng liwanag. Emilio! Narinig niyang sabi ng tikbalang mula sa di kalayuan, huwag mong puwersahin. Ang sumpa ay hindi kayang putulin ng lakas. Kailangan mong ibalik ang katotohanan sa tubig, ang paninindigan sa harap ng kasinungalingan. Naisip ni Emilio ang mga taong nagagalit sa kanya, ang mga paratang at ang mga mata ng mga kapitbahay na dati kaibigan. Ngunit naalala rin niya ang mga araw na nagtiwala siya sa lupa kahit walang kasiguraduhan. Kahit walang maniwala, mananatili akong tapat, bulong niya. Dahan-dahan niyang inilubog ang kamay sa putik at hinaplos ang bato. Sa sandaling iyon, nagliwanag ang gintong marka sa kaniyang braso, ang tanda ng basbas ng tikbalang. Muling umawit ang lupa at ang tubig ay biglang bumalik, mas malakas kaysa dati. Sa ilalim ng ilog, naglaho ang mga itim na ugat at napalitan ng liwanag. Ngunit habang umaagos ang tubig, nakita niya sa kabilang pampang si Mang Igme. Nakangisi, ngunit ang mukha ay may takot. Hindi mo alam ang iyong sinimulan, Emilio, bulong nito. Kapag napawi mo ang sumpa, mabubunyag din ang tunay na mukha ng Don. At iyon ang hindi niya mapapatawad. Kinabukasan, muling umagos ang tubig sa buong baryo. Ang mga tao ay nagalak at ang mga palay ay muling tumindig sa init ng araw. Ang mga dating nagduda ay napayuko sa hiya. Lumapit si Aling Pepang kay Emilio. Patawad, hiho. Nagpadala kami sa takot. Ang totoo, ikaw pala ang nagligtas sa atin. Ngumiti si Emilio. Hindi ako ang nagligtas, sabi niya. Ang lupa at tubig ang tunay na bayani. Ako'y tagapagbantay lamang.
Sa likod niya, nakatayo ang malagintong tikbalang, tahimik at marangal. Natapos mo ang ikalawang pagsubok, wika nito. Ngayon, naghihintay na ang pangatlo, ang pagsubok ng liwanag. Sa liwanag, kailangang pumili ang puso, alay o kapalit, sarili o bayan. At sa malayo, mula sa hasyenda ni Don Severino, umalingaw-ngaw ang malalim na halakhak, tila hangin ng bagyong paparating. Kung ayaw mo akong sundin, Emilio, sigaw ng Don, papatayin ko ang liwanag mo mismo. Tahimik si Emilio, ngunit sa kaniyang dibdib, ang gintong liwanag ng katotohanan ay lalo pang kumikinang. Lumipas ang ilang araw matapos ang pagbabalik ng tubig sa baryo ng San Roque. Ang mga tao ay muling nagbubunyi. Ang mga bata ay nagsisisigaw sa sapa. At ang mga magsasaka ay muling nag-aararo. Ang mga halaman ay sariwa. At ang hangin ay may amoy ng bagong buhay. Ngunit sa puso ni Emilio, may kakaibang kabigatan. Araw-araw niyang nararamdaman na parang may matang nagmamasid mula sa malayo. Mga aninong tahimik ngunit mapanganib. Alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Ang pagsubok ng liwanag, ayon sa malagintong tikbalang, ang pinakamabigat sa lahat. Sa liwanag nasusubok ang kaluluwa ng tao, wika ng tikbalang. Dahil minsan, ang liwanag ay hindi laging biyaya. Minsan, ito ay apoy na sinusunog ang puso upang makilala ang katotohanan. Sa kabilang panig ng baryo, naglalasing si Don Severino sa veranda ng kaniyang malaking bahay. Hindi ko hahayaang magtagumpay si Emilio, sigaw niya habang itinapon ang baso ng alak. Ang tao'y dapat lumuhod sa may kapangyarihan, hindi sa mga alamat. Tumango si Mang Igme, ang albularyong palaging nakayuko sa tabi niya. Don, sabi nito, may paraan pa. Kung hindi natin siya matalo sa lupa o tubig, tatalunin natin siya sa liwanag, sa mata ng mga tao. Paanong gagawin mo yon? Tanong ng Don. Ngumisi si Mang Igme. Ipapakita natin sa buong baryo na ang liwanag na pumapaligid kay Emilio ay sumpa, hindi biyaya. Gagawa tayo ng palabas, isang huwad na himala. Kinabukasan, kumalat sa baryo ang balita. May batang nagkasakit matapos uminom ng tubig sa sapa ni Emilio. At bago pa makapagsalita si Emilio, kumalat na ang takot. Sinabi ko na nga ba? Bulong ni Aling Pepang. May halong engkanto ang tubig. Hindi ba't siya ang may pakana sa punong yon? Dagdag pa ng iba. Baka pinakakain tayo ng sumpa. Sa gitna ng kaguluhan, dumating si Don Severino sakay ng karwahe. Mga kababayan, sigaw niya. Ako ay may dala ritual mula sa aking albularyo. Kaya kong alisin ang sumpang iyan. Ngunit kailangan nating sunugin ang punong balete na pinagtataguan ng kasamaan. Nayanig ang buong San Roque. Ang kalahati ng mga tao ay natakot at pumayag, ngunit ang kalahati ay nag-aalinlangan. Si Emilio ay napatitig sa malayo, sa gulod kung saan naroon ang punong balete. Alam niyang kung susunugin iyon, mamamatay ang butil ng alaala, ang pinagmulan ng tubig at buhay. Hindi ko pwedeng payagan, wika niya kay Lilia. Kapag nasunog ang punong iyon, mawawala ang lahat. Ngunit lumapit si Lilia, luhaan. Emilio, baka masaktan ka. Pakinggan mo muna sila. Baka may ibang paraan. Ang katotohanan ay hindi sinusunog, sagot ni Emilio. Kahit mag-apoy pa ang paligid, kailangang manindigan. At sa gabing iyon, dumating ang mga tao sa gulod, may dalang sulo at sigaw ng takot. Sunugin! Sunugin ang punong may sumpa. Sa gitna ng karamihan, tumayo si Emilio, walang sandata kundi ang liwanag ng kaniyang loob. Sa tabi niya, lumitaw ang malagintong tikbalang, ang katawan nito ay kumikislap sa ilalim ng buwan. Mga kababayan, sigaw ni Emilio. Ang punong ito ay hindi sumpa. Ito ang ugat ng ating buhay. Kapag sinunog ninyo ito, pati ang tubig, hangin at palay ninyo'y mamamatay.
ngunit hindi nakinig ang karamihan. Lumapit si Don Severino, nakataas ang sulo. "Huwag kayong palinlang, tingnan ninyo, may halimaw sa likod niya." Itinuro niya ang tikbalang na sa liwanag ng apoy ay mukhang mabangis sa mata ng mga takot. Sumigaw ang ilan, "Halimaw! Engkanto! Iligtas ang baryo!" Napatitig si Emilio sa tikbalang. "Ano ang dapat kong gawin?" tanong niya. "Emilio," wika ng tikbalang, "ang oras na ito ang pagsubok ng liwanag. Kailangang pumili ka. Kapag ipinagtanggol mo ako, baka ikaw ang sunugin ng mga tao. Ngunit kapag hinayaan mo akong masaktan, mananatiling ligtas ka. Ngunit mawawala ang alaala ng kabutihan sa puso nila." Tahimik si Emilio. Tumingin siya sa apoy, sa mga taong dati kaibigan niya, at sa asawa niyang umiiyak sa gilid. Sa dulo ng kaniyang dibdib, naramdaman niyang kumikislap ang gintong sinag, ang kapangyarihang iniwan ng butil ng alaala. "Kailangang manindigan," bulong niya. At humakbang siya patungo sa harap ng nag-aalab na karamihan. "Kung halimaw ang sinasabi ninyo," sigaw ni Emilio, "ako na ang unang tatanggap ng apoy, sapagkat kung ito'y kabutihan, hindi ako masusunog. Ngunit kung kasamaan, hayaang ako ang lamunin ng liwanag." Itinaas ni Don Severino ang sulo at itinapon ito sa direksyon ni Emilio. Ngunit bago pa tumama, biglang sumiklab ang liwanag mula sa lupa. Isang gintong apoy na hindi nagsusunog, kundi naglilinis. Ang mga sulo ng mga tao ay namatay, at ang apoy ay napalitan ng liwanag na tila araw sa gitna ng gabi. Ang buong baryo ay napatigil. Ang punong balete ay nagliwanag, at mula sa ugat nito ay umagos ang tubig na parang himala. Ang mga tao ay napaluhod. Hindi siya halimaw, bulong ng isa. Banal ang liwanag na iyon. Nang mawala ang liwanag, nakita nilang si Don Severino ay nakadapa, nanginginig, at ang balat ay may itim na marka ng kasinungalingan. Tumayo si Mang Igme, nangingilid ang luha. "Patawad, Emilio," anya. "Ginamit ko ang dasal ng kasamaan, pero ngayon ko lang nakita ang tunay na liwanag." Lumapit si Emilio sa punong balete. "Wala nang kailangang masunog," sabi niya. "Ang liwanag ay hindi laban sa tao. Ito'y paalala ng kabutihan." Kinabukasan, tahimik ang buong baryo. Ang mga tao ay nagtulong-tulong maglinis sa paligid ng puno, at si Don Severino ay naglayas, iniwan ang kaniyang hasyenda. Si Mang Igme ay nanatili at araw-araw ay tumutulong sa mga magsasaka. Sa ilalim ng punong balete, tumubo ang isang bagong bulaklak. Mas malaki, mas matingkad ang gintong kulay. Ang malagintong tikbalang ay lumapit kay Emilio. "Natapos mo na ang 3 pagsubok," sabi nito. "Ngayon, ikaw na ang bagong tagapangalaga ng lupa at liwanag." Lumuhod si Emilio. "Hindi ako karapat-dapat." "Ang karapat-dapat ay hindi ipinanganak," sagot ng tikbalang. "Sila'y pinipili ng gawa." At sa huling sandali, ang tikbalang ay ngumiti. At unti-unting naglaho sa liwanag, iniwan si Emilio na nakatingala sa kalangitan. Sa malayo, ang baryo ng San Roque ay muling nabuhay. Ang mga ilog ay umaagos, ang lupa ay mabunga, at ang mga tao ay marunong ng magpasalamat. At sa bawat gabi, sa ilalim ng buwan, maririnig pa rin ang awit ng puno, ang awit ng lupa, at liwanag na minsang pinrotektahan ng isang magsasaka na tapat sa puso. Lumipas ang maraming araw mula nang maipasa ni Emilio ang 3 pagsubok, ang ugat, tubig at liwanag. Ngunit sa baryo ng San Roque, hindi natapos ang kwento ng kanilang pagbabagong buhay. Ang bawat patak ng ulan ngayon ay tila may dalang biyaya, at ang bawat palay na tumutubo ay kumikislap sa ilalim ng araw na parang may gintong sinag.
ang mga tao ay muling nagkaisa. Si Aling Pepang, na dati mapanghusga, ay ngayon ay araw-araw bumibisita kay Lilia upang magdala ng pagkain. Si Mang Tano ay tumulong sa pagpapatayo ng bagong patubig at maging si Mang Igme, ang dating albularyong mambabarang, ay tumulong sa pagsasaka. Emilio, sabi ni Mang Igme minsang araw ng pagtatanim, matagal kong ginamit ang kapangyarihan sa kasamaan. Ngunit ngayong nakita ko ang liwanag, gusto kong ibalik sa kabutihan ang natira kong lakas. Ngumiti si Emilio. Ang lupa ay marunong magpatawad, Mang Igme. Kapag tinanim mo ulit ang kabutihan, tutubo rin iyon. Sa ilalim ng punong balete, patuloy na lumalago ang butil ng alaala. Ang isang gintong bulaklak ay ngayon ay nagkaroon ng 3 talulot, kumakatawan sa 3 pagsubok na pinagdaanan ni Emilio. Tuwing gabi, nagliliwanag ito at sa bawat liwanag ay may alon ng kapayapaan na dumadaloy sa buong baryo. Ngunit may isang kakaibang pangyayari. Napansin ni Lilia na sa tuwing sasapit ang gabi ng kabilugan ng buwan, may liwanag na bumabalot sa katawan ni Emilio. Emilio, tanong niya minsan, bakit ka nagliliwanag tuwing gabi? Hindi ko alam, sagot ni Emilio habang hinahaplos ang kaniyang dibdib. Baka bahagi na ito ng kapangyarihang iniwan ng tikbalang. Ngunit lingid sa kanila, sa tuwing nagliliwanag ang katawan ni Emilio, ang kaniyang buhay ay unti-unting binabawasan ng lakas. Ang kapangyarihang iyon ay galing sa kalikasan at bawat patak ng liwanag ay katumbas ng isang bahagi ng kaniyang lakas na iniaalay sa lupa. Isang gabi, habang mag-isa si Emilio sa ilalim ng puno, narinig niya ang pamilyar na tinig. Emilio, napalingon siya. Sa harap niya, muli niyang nakita ang malagintong tikbalang, ngunit ngayong mas maringal at tila gawa sa purong liwanag. Akala ko'y naglaho ka na, sabi ni Emilio. Hindi ako naglaho, sagot ng tikbalang. Nasa hangin ako, sa ulan, sa bawat tibok ng lupa. Ngunit naparito ako upang sabihin sa iyo ang totoo. Totoo? Tanong ni Emilio. Ang liwanag na nasa loob mo ay bahagi ng aking kaluluwa. Sa tuwing ginamit mo ito upang pagalingin ang lupa, ibinabahagi mo ang iyong buhay sa kalikasan. At kapag dumating ang araw na maubos ang lakas mo, ikaw mismo ang magiging tagapangalaga ng lupa, isang nilalang na tulad ko. Napatigil si Emilio. Ang ibig mong sabihin, ako ay magiging tikbalang? Hindi basta tikbalang, sagot nito. Isang tagapangalaga ng liwanag, tagapagtanggol ng mga ugat ng buhay. Tahimik si Emilio. Hindi niya alam kung matatakot o matutuwa. Ngunit sa puso niya, alam niyang handa siya sapagkat ang kabutihan ay hindi natatapos sa iisang anyo. Ngunit habang payapa ang baryo, sa malayong bundok ay may bagong panganib na umuusbong. Si Don Severino, na inakalang nawala, ay nagtatago sa isang lumang kuweba kasama ang mga natitirang tauhan niya. Sa tabi niya may itim na sisidlan na kumikislap, ang banga ng itim na lupa na sinasabing kayang sumipsip ng lakas ng mga nilalang ng liwanag. Kung hindi ko sila kayang talunin sa araw, sabi niya, gagawin ko sa dilim. Ang lupa nila ay magiging alipin ng kadiliman. Ngumisi siya habang binubuksan ang sisidlan at mula rito ay lumabas ang isang usok na maitim, may mga mata na nagliliyab. Panginoon ng anino, bulong ni Don Severino, gamitin mo ako. Bigyan mo ako ng lakas upang wasakin si Emilio. At sa sandaling iyon, ang kalangitan ay nagdilim kahit walang ulap. Ang mga ibon ay tumahimik at ang hangin ay bumigat. Kinabukasan, nagising si Emilio sa kakaibang katahimikan. Walang huni ng ibon, walang ihip ng hangin. Lumapit siya sa punong balete at nakita niyang ang gintong bulaklak ay tila nalalanta. Hindi magandang palatandaan ito, sabi ni Lilia, nag-aalala.
Lumapit si Emilio at hinaplos ang bulaklak. Buhay pa siya, anya. Ngunit parang may pumipigil sa liwanag. Muling narinig niya ang tinig ng tikbalang sa hangin. Emilio, bulong nito. Ang kasamaan ay hindi pa naglalaho. Bumangon ang anino ni Don Severino at dala niya ang lakas ng bangga ng itim na lupa. Kailangan mong maghanda. Ang huling pagsubok ay hindi na para sa sarili mo, kundi para sa buong bayan. Napatitig si Emilio sa liwanag ng araw. Ang kaniyang mga kamay ay nagliliwanag ng gintong sinag, ngunit may halong kirot. Alam niyang ang nalalapit ay hindi simpleng labanan, kundi pagtubos ng lupa, ng hangin at ng kaluluwa ng mga tao. Kinagabihan, lumuhod si Emilio sa harap ng punong balete. Kung ito na ang kapalit ng aking buhay, sabi niya, handa akong maging liwanag para sa lahat. Kung kailangan kong mawala upang mabuhay ang lupa, tatanggapin ko. Mula sa itaas, bumaba ang gintong sinag ng buwan at niyakap siya. Ang hangin ay nagliwanag at ang kaniyang katawan ay tila nagiging anino ng liwanag mismo. Sa malayo, sa bundok kung saan nagkukubli si Don Severino, ang mga ulap ay nagtipon. Isang bagyong hindi gawa ng kalikasan ng nagbabanta. Isang bagyong may halong galit, inggit at kasinungalingan. At sa pagitan ng liwanag at dilim, nakatindig si Emilio, isang magsasaka na ngayon ay magiging tagapangalaga ng liwanag ng lupa. Ang baryo ng San Roque ay tila nasa gitna ng dalawang mundo. Ang isa ay maliwanag at payapa, habang ang isa na may nagtatago ng paparating na dilim. Sa bawat gabi, may kakaibang ihip ng hangin na parang bulong ng panganib. Ang mga aso ay tahol ng tahol, at ang mga ilog ay biglang lumalamig na parang may nilalang na lumalakad sa ilalim nito. Si Emilio ay laging nasa ilalim ng punong balete, nagbabantay sa gintong bulaklak ng alaala na ngayoy tila ng hihina. Tuwing sasapit ang dapit hapon, unti-unting namumutla ang mga talulot at sa halip na liwanag, isang mapusyaw na usok ang kumakalat mula rito. Lilia, sabi niya isang gabi, may nararamdaman akong kakaiba. Parang ang lupa mismo'y nagdurusa. Baka pagod ka lang, Emilio. Sagot ng asawa, ngunit sa loob-loob niya, nararamdaman din niya ang bigat ng hangin. Sa bundok ng itom, nagising si Don Severino sa gitna ng mga aninong pumalibot sa kanya. Ang kaniyang mga mata ay nagliliyab sa itim na liwanag. Ang kaniyang balat ay may bakas ng mga ugat na kumikilos na parang buhay. Sa kaniyang kamay, hawak niya ang banga ng itim na lupa at mula rito ay umuusok ang mga anyong anino, mga nilalang na nilikha ng kasakiman at puot. Sa wakas, sabi niya, ako na ngayon ang magiging hari ng lupaing ito. Hindi ako nilamon ng liwanag. Ako ang magiging anino nito. Sa isang kumpas ng kaniyang kamay, kumalat ang mga anino sa paligid ng bundok at ang mga puno ay natuyo. Ang mga ibon ay nahulog at ang hangin ay nagdilim. Ihanda ninyo ang daan, utos niya sa mga nilalang na anino. Ngayon natin babawiin ang liwanag ng San Roque. Kinabukasan, habang nagtatrabaho ang mga magsasaka, biglang dumilim ang langit. Ang araw ay natakpan ng ulap na parang usok. Ang mga punla ng palay ay unti-unting nangitim at ang tubig sa patubig ay nagkulay abo. Emilio! Sigaw ni Mang Igme habang tumatakbo. May mga nilalang na lumilitaw sa bukid, mga aninong walang muka. Tumakbo si Emilio papunta sa gitna ng palayan. Doon niya nakita ang mga nilalang, itim, mahahaba at tila usok na nagkakaroon ng hugis. Sa bawat hakbang nila, nalalanta ang mga halaman. Magsilayo kayo, sigaw ni Emilio sa mga tao. Ako na ang haharap sa kanila. Itinaas niya ang kaniyang mga kamay at mula sa kaniyang katawan ay lumabas ang gintong liwanag.
mas maliwanag kaysa dati. Ngunit sa halip na matakot, tumawa ang mga anino. Ang liwanag mo'y may halong dugo, sabi ng isa. Kahit ikaw, unti-unti nang nagiging atin. Napaatras si Emilio. Totoo, pakiramdam niya ay may pumapasok na lamig sa kaniyang mga ugat. Ngunit bago siya tuluyang lamunin ng takot, narinig niya ang boses ng tikbalang sa hangin. Emilio, ang liwanag ay hindi ipinaglalaban sa takot. Ang liwanag ay ibinibigay. Naintindihan ni Emilio ang ibig sabihin nito. Kaya't ipinikit niya ang kaniyang mga mata at hinayaan niyang ang buong lakas ng kaniyang liwanag ay kumalat. Hindi niya ginamit upang sirain, kundi upang yakapin ang mga anino. Ang buong palayan ay napuno ng gintong liwanag at sa sandaling iyon, ang mga anino ay sumigaw, hindi sa galit, kundi sa sakit ng pagkakilala. Ito ang liwanag na tinanggihan namin, sabi ng isa bago ito naglaho. Ngunit kasabay ng kanilang pagkawala, nanghina si Emilio. Ang kaniyang katawan ay lumuhod sa lupa at ang gintong liwanag sa kaniyang balat ay nagbago, naging malamlam. Lumapit si Lilia, umiyak. Emilio, huwag kang bibitaw. Ngunit ngumiti lamang siya. Hindi ako mawawala. Ang bawat butil ng lupa na nahawakan ko, doon ako mananatili. Ngunit bago pa man sila makapahinga, yumanig ang lupa. Mula sa silangan, sa paanan ng bundok, lumitaw si Don Severino. Ngayon ay isang nilalang na kalahating tao, kalahating anino. Ang mga mata nito ay itim na may apoy at ang boses niya ay parang alon ng galit. Emilio, sigaw niya. Hindi mo ako mapipigilan. Ako ang magiging Diyos ng lupaing ito. Ang mga anino'y akin at pati ang liwanag ay luluhod sa akin. Napatitig si Emilio, nangihina ngunit matatag ang loob. Hindi mo kailanman magiging alipin ng liwanag, Don Severino. Sapagkat ang liwanag ay hindi pag-aari, ito'y binibigay ng puso. Tumaas ang kamay ng Don at mula sa bangga ng itim na lupa, ay lumabas ang higanting nilalang na tinatawag na Aninong Hari, isang halimaw na gawa sa itim na usok at apoy ng kasakiman. Ngayon, Emilio, sigaw ni Don Severino, tingnan natin kung hanggang saan ang iyong liwanag. Bago pa man makagalaw si Emilio, biglang nagningning ang punong balete. Ang mga ugat nito ay gumalaw at mula sa mga dahon ay lumabas ang mga alitaptap na ginto. Ang hangin ay nagbago at ang tinig ng tikbalang ay muling narinig sa hangin. Emilio, anak ng lupa, anak ng liwanag, panahon na upang gisingin ang iyong tunay na anyo. Nanginginig si Emilio habang ang gintong liwanag sa kaniyang dibdib ay muling nag-apoy. Ang kaniyang mga mata ay nagliwanag at ang kaniyang buhok ay tila sinag ng araw. Ang bawat tibok ng kaniyang puso ay lumilikha ng musika sa hangin. Hindi ako magpapasakop sa dilim, wika niya. Ako ang magsasakang binigyan ng lupa, tubig at liwanag. At sa pangalan ng kabutihan, ipagtatanggol ko ito hanggang sa huling butil ng aking buhay. Ang gintong liwanag ay muling kumalat sa lupa at ang hangin ay nagsimulang umikot. Ang mga palay ay kumaway at ang mga ugat ng puno ay gumalaw na parang hukbo ng kalikasan. Sa gitna ng pagyanig, nagsimula ang pinakahuling labanan. Ang liwanag laban sa anino, ang kabutihan laban sa kasakiman. At sa gabing iyon, sa pagitan ng langit at lupa, nagsimulang umusbong ang alamat ng tagapangalaga ng liwanag. Isang magsasaka na handang ialay ang buhay upang manatiling buhay ang kabutihan sa mundo. Umugong ang lupa sa ilalim ng mga paa ni Emilio habang lumalaban siya sa pinakamalakas na puwersa ng kasamaan. Ang Aninong Hari ay lumaki, umaabot sa ulap ang katawan
at ang mga mata nito ay naglalagablab ng itim na apoy. Sa bawat galaw nito, bumabagsak ang mga puno at ang hangin ay nagiging mabigat na parang usok ng apoy. Sa gitna ng kaguluhan, nakatayo si Emilio, may gintong liwanag na bumabalot sa kaniyang katawan. Sa tabi niya, ang punong balete ay nagliliwanag at umaawit, at sa bawat awit ay nabubuhay ang kalikasan, mga ugat na gumagalaw, mga bato na nagiging kalasag, at mga alitaptap na nagiging bituin ng liwanag. "Emilio!" sigaw ni Don Severino mula sa anino ng halimaw. "Isuko mo ang liwanag, hindi ka mananalo sa akin. Ang anino ay walang hanggan." Ngunit sumagot si Emilio ng buong tapang, "Walang aninong walang liwanag, at walang liwanag na sumusuko sa kasamaan." Itinaas niya ang kamay at mula sa lupa ay lumabas ang gintong sinag ng kalikasan. Ang ilog ay nagbago ng anyo, naging ilaw na umaagos, at sa bawat hampas ng alon ay tinatamaan ang katawan ng aninong hari. Sumigaw ito sa sakit, ngunit mas lalo itong lumaki, at ang itim na usok ay kumalat sa buong baryo. "Lilia! Dalhin ang mga tao sa ligtas na lugar," sigaw ni Emilio habang patuloy na lumalaban. "Hindi kita iiwan," sagot ni Lilia, luhaan ngunit matapang. "Ang liwanag mo ay liwanag ko rin." Ngunit napaatras si Emilio. "Kailangan kong harapin ito mag-isa. Kapag ako'y natalo, kailangan mong ipagpatuloy ang itinanim natin." Nang makita ni Don Severino na hindi siya mananalo sa lakas ni Emilio, ibinuhos niya ang natitirang kapangyarihan ng banga ng itim na lupa. Ang lupa ay bumuka at mula roon ay lumabas ang daan-daang anino, mga nilalang na dating tao, ngayon ay alipin ng kasakiman. Ang langit ay nagdilim at tanging ang liwanag ni Emilio ang natitirang tanglaw. Ngunit sa bawat paggamit niya ng kapangyarihan, nararamdaman niyang humihina ang kaniyang katawan. Ang gintong tikbalang ay muling lumitaw mula sa liwanag ng punong balete. "Emilio," sabi nito, "ang tadhanang ito'y hindi laban para sa pagwasak, kundi para sa muling pagsilang. Kailangang isakripisyo mo ang sarili upang mabawi ng lupa ang balanse." "Kung iyan ang kapalit ng kaligtasan ng lahat," sagot ni Emilio, "handa ako." Lumuhod siya, ipinikit ang mga mata at inalay ang buong lakas ng kaniyang kaluluwa. Mula sa kaniyang katawan ay lumabas ang purong gintong liwanag na umakyat sa langit. Ang liwanag ay bumalot sa buong baryo, sa mga tao, sa punong balete, sa ilog at maging sa mga anino. Ang mga anino ay sumigaw, ngunit sa halip na masunog, sila ay lumiwanag, naging alikabok ng bituin na sumama sa hangin. Si Don Severino ay napatigil, hawak ang dibdib, habang ang katawan niya ay unti-unting nagiging abo. "No!" sigaw niya. "Hindi ito matatapos sa ganito." Ngunit sa huling sandali, bago siya tuluyang maglaho, nakita niya si Emilio. Nakangiti, ngunit unti-unting nagiging liwanag. "Ang kasakiman ay laging matatalo ng kabutihan," sabi ni Emilio, "dahil ang liwanag ay hindi kailanman nauubos." Nang humupa ang liwanag, tumigil ang hangin. Ang mga tao ay lumabas mula sa kanilang mga tahanan at nakita nilang muli ang asul na langit. Ang baryo ay ligtas, ngunit sa ilalim ng punong balete, tanging ang mga gintong dahon at alikabok ng liwanag ang naiwan. Lumapit si Lilia, umiiyak. "Emilio, nasaan ka?" Ngunit sa halip ng sagot, may mahinang tinig na narinig mula sa hangin. "Hindi ako nawala, Lilia. Ako'y bahagi na ng lupa, ng hangin, ng liwanag. Sa bawat binhing itatanim mo, nariyan ako." Lumuhod si Lilia at niyakap ang lupa, habang ang gintong bulaklak ng alaala ay muling namulaklak. Ngayon ay mas maliwanag, at ang talulot nito ay hugis puso. Pagkalipas ng ilang buwan, ang baryo ng San Roque ay naging sagana.
Ang mga palay ay gintong-ginto sa ilalim ng araw at ang tubig ay malinaw na parang salamin ng langit. Ang mga tao ay nagtutulungan, walang sakim, walang gahaman. At sa tuwing mag-aalay sila ng ani, laging may alay ng bulaklak sa ilalim ng punong balete, alaala ng magsasakang nagligtas sa kanila. Si Lilia ay naging tagapangalaga ng punong iyon. Madalas niyang sabihin sa mga bata, kapag kumikislap ang hamog sa umaga, huwag ninyong pupunasan. Iyan ay halik ni Emilio, ang tagapangalaga ng liwanag. At sa bawat dapit hapon, kapag kumukupas ang araw, maririnig sa hangin ang marahang awit ng lupa, ang parehong awit na una niyang narinig noon. Ang awit ng punong umaawit, ng malagintong tikbalang, at ng isang magsasakang tapat sa lupa't kabutihan. Sa kalangitan, sumikat ang huling sinag ng araw na tila gintong korona sa buong baryo. At sa ilalim ng punong balete, kung tititigan mong mabuti, may hugis ng lalaki. Nakangiti, nakatingin sa mga palay, habang ang liwanag ng kanyang kaluluwa ay patuloy na nagbabantay sa San Roque magpakailanman. Wakas,